member din po ng Senate Majority Bloc. Nagbabalik po sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator, good morning po sa inyo. Maraming salamat. Good morning po, Sen. Thank you. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. At anong ganap? Maganda umaga rin. Salamat po. Thank you, Sen. So tayo po ay naka 1 week na sa ilang weeks na impeachment trial. Sir, ano po ang inyong assessment doon sa first 3 days po ng paglilitis? Unang assessment, yung 3 days, parang naka-3 buwan na kami. Ganon katagal, ganon First katagal. 3 days. Bakit, sir? Bakit parang 3 buwan? Nakakainip. Kasi alam mo, hindi naman tayo sanay sa kaganapan sa mga korte, di ba? Ako, may experience ako kasi nung nasa law enforcement ako, malimit ako na kung maharap. Pero talagang iba yung nakababad ka doon, nakikinig at nagmamasid. Kaya yun. Parang feeling ko naka-1 buwan na kami talaga. Tsaka sir, kasi may mga technical din kasing pinag-uusapan doon po sa mga nakaraang 3 araw eh. So part ba yun sir nung parang feeling nyo ang tagal na nung inyong naging proceeding po? Totoo yun. Parang napakarami na kasing nangyari. Kaya yun ang feeling na parang napakatagal na ng mga pagdinig na ginagawa. At isa po doon sa mga unang nangyari sir noong first day ng impeachment trial ay yung pag-elect kay Senator Cheese Escudero as the presiding judge. Kayo po ang nag-nominate kay Sen. Cheese. Can you give us information lang, sir? Paano po ba ang naging usapan sa inyong senators? Kasi up to the last minute, nakausap po namin si SP Win nung flag raising ceremony. Sinasabi pa rin niya na siya po ang uupong presiding. Although nangyari naman yon, siya naman talaga yung nag-start. Pero eventually ay na-elect si Sen. Cheese. So anong nangyari doon, Sen? Totoo yun. Actually, original idea niya yun eh. Siya ay nag-float na mas mainam kung abogado, kung lawyer. Kaya initially, talagang pinag-iisipan namin sino sa kanilang dalawa ni Senator Kiko. Kasi dalawa lang naman silang lawyer sa majority block. Opo. So yun, hanggang napag-usapan na nga na ako yung naatasan para mag-nominate. So at tinaasahan namin, magkakaroon talaga ng pagtutol na manggagaling sa minorya. Expected na namin na maraming mga i-motion o kaya isa-suggest o kaya i-take up sa impeachment trial na tututulan ng minorya. In-anticipate na namin yun eh. So yun, ganun nga nangyari. Pero bakit po kailangan na si Senator Cheese? Hindi po ba kaya ni Sen. Win na siya yung maging presiding? Well, kaya. Sa tingin namin kaya. Kaya lang, mas mainam talaga yung lawyer kasi rules of court yung i-apply mo. At nakita naman natin yung competence, yung pagiging handa at pagiging competent ni Senator Cheese bilang presiding officer. At hindi lang naman ito ako yung nakaka-obserba, kundi pati mga mamamayan na rin na nagmamasid, nanonood sa impeachment trial. Alam naman natin, wala naman siguro. Isa lang narinig kung para nag-criticize si Attorney Panelo. Expected din naman yon na hindi mo rin naman masasatisfy lahat. Pero by and large, generally at saka overwhelmingly, sumasang-ayon sa ginagawa o sang-ayon sila sa ginagawa ni Senator Cheese Escudero. Opo. So ano ang reaksyon niyo, sir, doon sa ipinupunto nga po ng minorya na dapat si SP Win yung umupo dahil ayon daw sa Constitution, in all other cases aside from kung presidente ang iyong lilitisin, dapat SP ang nakaupo. At meron pa nga pong nag-question sina Attorney Torion doon po sa Supreme Court. Isa lang pinggagalingan nagko-question eh. Pag nakakarinig ako ng mga interviews ng mga constitutionalists, yung mga legal experts, mga professor sa law professor sa UP, kung saan mga paaralan, nagkakaisa naman sila na talagang hindi naman talaga kailangang Senate President ang maging presiding officer. So, wala sumasangayon sa kanila. Actually, wala pa ako narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon na sumasang-ayon do sa mga nag-object o kaya tumututol do sa pagiging presiding officer o paghahalal namin ng presiding officer. Huwag na natin sabihin yung mga personalidad, basta't yung the mere idea ng paghahalal ng presiding officer na hindi Senate President, nagkakaisa naman yung mga
maalam sa konstitusyon at saka maalam sa batas. Sa tingin ninyo, Senator, meron bang mas malalim pang posibleng dahilan? Kaya gano'n na lang din po yung effort at yung pagkalampag sa pagtutol kay Senator Cheese as presiding officer at mas gustong si Senator Gatchalian ang umupong presiding officer? Hindi ko alam, pero parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon. After mag-object sa floor o doon sa trial mismo si Senator Alan, parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema. Pero ipagpaubayan na sa Korte Suprema, sila naman yung may karapatan na mag-interpret ng konstitusyon pag may usaping ganyan. Pero yung effort din po from your co-senator judges na may ganun din pong same stance na pag-question at pagharang or pagtutol po kay Senator Escudero as the presiding officer. Actually, dalawa lang naman ang tumutol, yung magkapatid na Cayetano hindi ba? Yung iba naman, wala naman na kami naririnig. Maski nung nag-caucus kami, kasi nag-all senators caucus kami 1 week before magsimula yung trial, dalawa yung nag-attend sa kanilang grupo, si Senator Legarda, Senator Robin Padilla. Hindi nga na-take up yan wala kami narinig na pagtutol man lang na, of course, hindi pa naman namin na-take up o hindi pa na-elect si Senator Cheese noon, pero medyo alam na rin naman nila na hindi yung Senate President ang magpipreside Pero hindi yan ang main issue Actually, ang pinakiusap nila noon kasi pinadala nila kami noon ng parang letter, parang resolution, hindi naman resolution, pero parang sulat, draft na sulat papunta sa Sandigan Bayan at nakapirma dahil lahat doon yung miyembro ng minority. At pinapag-usapan kami ni na Senator Loren kung pwedeng magpirma kami. Ako nga yung unang-unang tumutol doon. Sabi ko, hindi maganda kung tayo bilang impeachment court o bilang Senado susulat sa Sandigan Bayan para payagan yung ating kasama. At that time, si Senator Estrada pa lamang yung nakakulong. Sabi ko, parang hindi maganda pangitain na nangimasok tayo sa judicial process. So, yan din ngayon ang iniraise ni Senator Alan doon nung nasa trial na kami. Opo. Nag-motion siya kung pwede kaming sumulat sa Sandigan Bayan. Pero yun nga, na-overtaken na rin ng development kasi nagpal din pala ng motion si Senator Estrada. Actually, yun ang idea namin noon Sabi namin, ang maganda dyan, yung lawyer ni Senator Jinggoy, ang mag-file ng motion, hindi yung impeachment court. Kasi para tayong, nag-i-interfere doon sa Sandigan Bayan. Pero agree kayo, sir, na since ang threshold daw dapat, sabi po ni SP Cheese, ay 16, dapat mapagbigyan din si Senators Estrada at Marcoleta na makadalo sa trial para ma-observe nila talaga at mas magkaroon sila ng proper judgment tungkol po dito sa trial? Yung pag-attend nila, hindi ako sang-ayon kasi ang jurisdiction nila nasa korte wala na sa Senado Pero yung 16, sumasang-ayon ako doon. Ano naman yun kinwalify ko naman noong tumayo ako dahil hindi ko kino-question yung 16 na threshold. Ang tinatanong ko lang, kina-clarify ko kasi nakapaloob doon sa opening statement ni Senator Cheese yung sinabi niyang 16 yung dapat yung boto, yung 2/3. Dahil sa opening statement saka paloob yun, hindi naman talaga, kaya hindi malinaw. Actually, marami din tumawag sa akin, ano ba yung statement ni presiding officer? Yung ba ruling na ng impeachment court o sarili niyong opinion? Ako rin, medyo confused ako doon. Kaya kinlarify ko para na sa ganon. Kung sakaling meron gusto mag-question, meron na silang karapatan na mag-question kasi may tinatawag na, may controversy na, may justiciable issue na dahil nga ruling na ng impeachment court yun. So sa ngayon, wala pa namang ginagawa yung prosecution o kaya maski sinong mga kababayan natin para questionin yung pahayag na yon o yung ruling. Hindi na pahayag yon, ruling na yon ng impeachment court. Pero na dapat yung 2/3 2/3 ng 24. At ako, ganun din yung aking pananaw. Opo. Kasi hanggang ngayon, miyembro pa naman sila. Kasi pag sinabing all members of the Senate, that's 24. So, at binanggit pa nga ni Senator Escudero noon, I think inulit niya ito sa kanyang opening statement, na yung issue pa nung panahon ni naging Vice President Gloria Macapagal Arroyo, dahil senador siya, umakyat siya bilang Vice President, nabakante yung isa, so 23 lang yung
yung senador noon. At talagang hindi na member noon si Vice President o naging President Gloria Macapagal Arroyo. Pero ang decision pa rin ng Korte Suprema, 24 pa rin yung base number. So pero alam mo naman ang jurisprudence, di ba? Paminsan-minsan pagka may mga bagong circumstances, nagbabago din. So it's up to kung sino man yung interesado para linawin o questionin sa Korte Suprema yung threshold na bilang, karapatan nila yon at karapatan din naman ng Korte Suprema na interpret yung ating saligang batas. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Senator, yung issue or yung usapin dyan sa pagbobotohan, yung threshold ay dapat later on ng ma-discuss kasi maaga pa naman ngayon nagde-deliberate pa rin naman tayo ng mga articles of impeachment eh. Ang concern namin noon, ako mismo sa concern ko na ni-raise to din noon nung nag-caucus kami, kung halimbawang hindi yun settled, at kami bilang impeachment court, sa dulo na, nagkaroon na kami ng ruling, ng decision. Halimbawa, merong ang interpretation namin hindi 24 yung base number dahil dahil kukunti na lang naiwan, hindi na sapat yung numero para magbigay ng boto, At kung halimbawang sa ruling na nagkaroon ng controversy, maantala pa yung trial kung sakaling doon pa lang i-raise, hindi ba? Dahil o kaya nag-rule kami na okay, hindi naman tayo 24, 20 lang tayo at nanalo yung sabihin na nagsabi na hindi, ibe-base natin sa 20 lamang. Halimbawa yun ang nanalo sa aming caucus, sa aming pagbobotohan, na hindi 20 lang yung bilang. Isipin mong kahiyaan kasi unang-una, malinaw naman na yung decision ng impeachment court unappealable. Hindi pwedeng i-reverse ng Korte Suprema. Pero maliwanag din naman doon sa Rule 65 na malawak yung poder ng Korte Suprema sa pag merong grave abuse of discretion. Hindi ba, Christian, Victoria, napaka-awkward, halimbawang sinabi namin, hindi. 12 lamang yung 2/3, o kaya 13, o kaya 14. Pagkatapos merong magre-raise ng issue sa Korte Suprema at i-reverse. Yun ang messy. Kasi nando tayo naipit tayo doon sa interpretation na hindi pwedeng i-appeal yung decision ng impeachment court. Pero meron namang nangyaring grave abuse of discretion kaya na-reverse o hindi pinayagan ng Korte Suprema na yung number of votes to convict na 2/3 hindi 16. Napaka-messy noon. Baka magkaroon pa ng gulo. So para sa akin, mas mainam ng maaga pa lamang mag-settle na ito. Pero once and for all, bago kami mag-render ng aming decision, yung ruling, whether to convict or to acquit, maliwanag na sa amin yung 2/3 na yung bilang ng 2/3. Kaya better na-address na rin, na-bring up na rin yung issue sa simula pa lang. Pero Sen, paano yung argumento nung iba na paano makakapag-render ng tamang boto yung mga wala sa Senado kung hindi naman nila makita for themselves in person yung witness, yung proseso na nangyari. Baka nga hindi po nila kahit mapanood sa TV kung yun ang maging ruling ng Sandigan Bayan. Paano, hindi ba unfair naman daw para sa public na hindi naman naging sapat yung basehan ng Senator Judge? Yes, ang Victoria, ang abstention, ang bilang niya acquittal Kasi sa Constitution, sinasabi naman, 2/3 vote para mag-convict. Hindi naman sinabing 9 votes to acquit. Di ba? Yes. So kung halimbawang nag-abstain, hindi nakaboto, for some reason, nagkasakit sa araw ng botohan, o kaya nag-abstain, ang bilang noon, doon sa bali acquittal. Maski ang kanyang nasa loobin, mag-acquit, pero wala siya doon sa araw ng botohan, mabibilang siya doon sa bumoto ng acquittal. Yun ang magiging bilang noon. So it doesn't matter pa rin kahit na yun nga nakakulong yung dalawa, hindi sila makaparticipate kung mag-acquit, sila abstention, ganun pa rin. Acquitted pa rin yung kanilang boto. Oo. Okay. Oo. Bilang na sila. Halimbawa ngayon, 3 yung pwedeng hindi makaboto. Yes po. Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Assumption lang ito, hindi to state to the fact kasi hindi naman natin alam kung
ano maging status nila pagdating ng botohan, no, after 90 trials, 92 trial days, ano. So, assuming na 3, 4, 5. Kaya nga sabi ko, napaka-awkward. Ito yung senaryo, hypothetically, ang senaryo na halimbawang siyam sa mga senador ang hindi maka-attend man lang ng trial at hindi makaboto. So, magta-trial pa ba kami kung 15 lamang kami doon sa members ng impeachment court? So, parang formally, acquitted na yung respondent dahil 15 yung nando sa impeachment court dahil nga indisposed yung siyam. So, yun ang dapat talaga ma-resolve dahil although highly improbable yun, pero that's still in the realm of possibilities na po pwedeng merong siyam na hindi available sa araw ng botohan o even during the trial. So dapat talaga ma-resolve yung issue ng threshold, yung 2/3 vote ng kung ano man yung threshold na number. Very soon. Opo. At sir, ang senator judges, kayo, ang laki na responsibility niyo po para hindi magsalita on the merits of the case. Si Senator Robin Hood Padilla po may pinost sa kanyang Facebook page, I think kahapon ba or nung Thursday, about doon sa video na ino-authenticate ni NBI Senior Agent Calilong. May sinabi po si Senator Robin na dapat yung raw na recording ang maging basehan. So parang pinupuna siya ng iba na merits of the case na yung kanyang tinatalakay. Meron po ba kayong apela sa inyong fellow senator judges on this po, Sen? Kami, we should be responsible enough, na dapat conscious kami lagi na mga huwes kami. Hindi kami pwedeng magpahayag even sa mga interviews na tulad nito o maging doon sa mismo sa trial na magpo-project na kami panig sa prosecution o kaya panig sa depensa. At saka sa Rule 18, meron yung saklaw kami ng tinatawag na sub judice na hindi kami pwede magpahayag sa mga interviews bilang mga senator judges tungkol doon sa merito ng kaso na aming dinidinig. Pero ako, I think, alam mo, nung nabasa ko yung pahayag ng aming spokesperson, I think he should not do that, with due respect to Attorney Tonggol, Tonggol, yung aming spokesperson. Kasi spokesperson siya ng impeachment court. Spokesperson siya, nagsasalita siya on behalf of all the senators. So wag niyang ibalik sa amin na parang kami yung kinokosyonan niya, ina-admonish niya na wag kami magsalita ng ganon. No, kung halimbawa merong sa aming nakapagsalita, ite-take up na lang namin dapat yon sa aming caucus. Na wag na niya na ipahayag sa publiko, parang pinagsasabihan niya yung senator judges. Siya, spokesperson siya ng mga senator judges Kasi siya yung spokesperson ng, I think he should refrain, at the very least, from commenting kung ano man yung naging behavior o naging pahayag ng isa o ilan sa mga senator judges. I think that's uncalled for. Kasi hindi naman siya kritiko Spokesman siya, spokesperson siya. At spokesperson siya namin. He's speaking on behalf of the impeachment court and effectively he's speaking on behalf of the senator judges. Apo. So sa akin, hindi maganda yung kanyang pinahayag na parang pinagsasabihan niya pa kami, nire-remind kami na merong Rule 18 sa Rules on Procedure on Impeachment Trials. Kasi responsibilidad namin yon. At kung merong gusto mag-call out sa amin, mag-usap-usap na lang kami during focus ng mga senator judges. Apo. Pero hindi para sa, I think that's above his pay level. That's Apo. beyond his paycheck. So bago po mag-start ulit itong trial on Monday, Senator, magkakaroon po ba ulit ng caucus ang mga senator judges to take up or discuss yung mga ganong concerns, particularly na yung post ni Senator Padilla na parang naglalahad ng merits of the case? Darating kami doon kasi unang-una may mga pending motions Yung motion nga na hindi nag-ruling si presiding officer yung motion ni Senator Cayetano na payagan, na sumulat kami sa Sandigan Bayan para payagan. Hindi resolve yun, Kasi sa akin, yung sinasabi kong parang effectively wala na, parang na-spare na kami from that responsibility o yung task na sumulat sa Sandigan Bayan. Kasi nga, may ruling na. Kasi naunahan na ng motion at dininay na yung motion. Pero that's only my opinion.
So dapat i-take up pa rin namin sa caucus para pagbotohan para namin, pag-desisyonan pa rin namin kung marapat ba na sumulat kami o hindi. Pangalawa, aabot kami doon sa pagsupina ng bank records, no? Pagbubukas noong pagsupina uli noong ITR records at saka yung kung isusupina ba o hindi, although wala pa namang motion, mismong yung respondent. So ito yung mga usapin na hindi, sa tingin ko, hindi naman mag-rule ka agad tulad ng ginagawa ngayon dahil iyon, mga minor issues yon na nare-raise sa floor, yung overruled, denied, o sustained, o kaya yung pagsasabi sa magkabilang panel, yun, pinapaubaya na sa presiding officer. Pero pagka mga major na issues, tulad ng halimbawa tulad ng tatlong nabanggit ko, palagay ko hindi gagawin ni presiding officer at si Escudero na mag-rule siya on the floor. Kasi ang pwede mangyari doon, merong mag-object, mauwi rin kami sa botohan. At sa akin, pagka ganong mga malalaking issues, hindi namin dapat pagbotohan kagad sa floor, kundi i-defer yung aming decision kasi meron sa amin na gustong isulat na lang yung memorandum ng objection o kaya pagsang-ayon. So pagka ganon, ako I would like to think na i-defer na muna yung ruling at pagsasubmit lang namin ng mga memoranda yung magkabilang panel sa kanilang mga positions at kami mismo ite-take up namin sa caucus. Ganyan ang ginawa namin noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona. Nagko-caucus kami kay Senate President Enrile noon kapag ang usapin o yung issue medyo mabigat at hindi agad madesisyonan oro mismo do sa mismo sa court. Opo. Sen, kunin ko lang din po yung reaction niyo po. Nandun po si VP Sara mismo sa Senate Yes. nung Tuesday, pero nakipag-meeting lang po sa kanyang mga abogado, hindi po dumalo sa impeachment trial mismo. What do you think of that, sir? Ayoko na mag-comment doon kasi baka mag-border tayo sa merito ng kaso. So mas mainam na yung tahimik kami sa mga usaping ganyan. Alright. At nitong last week, sir, ayun Parang kang disappointed, Victoria. Hindi, sir. Hindi, di ba parang nag-motion din si Attorney Kapunan, di ba? Na dahil nga nandun naman oo, si VP sinabi niya Sara, na. it would be best sana kung maimbitahan na siya as hostile witness. Nasabi naman niya gagawin daw nila eventually. Eventually. Oo. Sabi naman ni Senator Cheese. Panguli na lang sa akin, sir, ito, baka masagot niyo po. Kasi nga po, sumuko po si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan nung Monday, bago Yes. mag-trial, because of plunder. Ano lang po ang inyong masasabi as his colleague in the Senate? Alam mo, yung nag-tweet ako dyan, meron akong post sa Yes. X. Pero yon, alam mo, since time immemorial, ganyan lagi nangyayari. Pag may kaming kinokontempt kami sa Senado, ang bagsak lagi sa ospital. Kapag merong naaresto, ang bagsak sa ospital. Naglalabasan yung sakit once na lumalabas yung warrant. Si Secretary Bonoan, nung naaresto, diretso sa ospital. Yung mga nakaraan din mga pangyayari, nakakakita tayo na kapag yung tao hindi pangkaraniwan, sa halip na sa pangkaraniwang kulungan, napipiit, ang takbo sa ospital. So parang nasabi ko lang na parang nagiging pattern, Hindi ito yung, ang interpretation ng iba, na mga nagbabas pa nga, na pinapatungkulan ko si Senator Marcoleta, posibleng gano'n, pero ang aking pinatutungkulan talaga, yung kaganapan lagi na pagka merong nakokontempt at makukulong, bigla nagkakasakit. At pagka nagkakawarant at medyo mataas yung antas sa lipunan ng tao, bigla nagkakasakit, naglalabasan yung sakit. Merong pulmonya, merong mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, kung ano masakit. Nagkakaroon ng brace sa leeg, tapos masakit yung likod. Lahat ng sakit naglalabasan, parang kasabay ng paglabas ng warrant of arrest, lumalabas yung sakit. So ano dapat, sir, ang gawin? Kasi di ba PNP yung nag-accommodate ng ganyan eh? Unang-una, ang isang issue dyan, ang PNP dyan hospital, may sariling pondo, yan, public funds yan eh. Ang authorized lang dyan na ma-confine, ang pag-aalam ko kasi dating si PNP ako, yung mismo member ng PNP o kaya dependent, o kaya for some reason, pero sino ngayon na mag-shoulder ng mga gamot? Sino mag-shoulder nung ward o nung kwarto? Hindi naman, ang pag-aalam ko, hindi naman dependent si Secretary Bonoan, hindi naman dependent ng PNP si Senator Marcoleta.
No, anong araw hindi rin man dependent si Senator Juan Ponce Enrile nung na-confine din siya sa ospital. No, meron siyang kaso doon sa Napoles case. Pero at least si Senator Enrile, naging Secretary of National Defense siya eh. At yung PNP dati naman PC na dating branch ng Armed Forces. So, yun lang naman aking issue. At saka baka merong PNP member na nade-deny ng space doon sa PNP General Yes. Hospital. Minsan kasi hindi nabibigyan ng kwarto. Pero bakit yung hindi dependent nandun? Sinong gumagastos doon? Gusto kong erase ito pagkaroon nagkaroon ng budget deliberation para sa 2027. Which is yung malapit na DILG po. saka yung PNP. Alright. Itatanong ko ito eh. Alright. Sino ba yung mga authorized lamang na ma-confine doon? At sino yung nag-shoulder ng expenses doon sa PNP General Hospital kapag hindi dependent o hindi member ng Philippine National Police ang naka-confine? Okay. Na malapit na pong mangyari dahil malapit na rin mag-budget season. Sen, thank you so much po sa Opo. inyong oras. Maraming salamat po as See you always. next week, sir, sa Senado. Thank you po. Thank Thank you.